Iginiit ng LTFRB na hindi gaanong naapektuhan ng unang araw ng tigil pasada ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Pero sabi ng Manibela, tuloy hanggang sa Miyerkules ang kanilang transport strike. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kumbinsido ang grupong Manibela na naparalisa nila ang malaking bahagi ng Metro Manila ngayong unang araw ng kanilang tigil pasada. Ilan sa ruta ng jeep na apektado ay ang Welcome Rotonda at Paco sa Maynila. Ang dahilan ng kanilang tigil pasada, ang umano'y panlilinlang ng Department of Transportation nang sabihin nitong 43% ng mga jeepney ang aprobado ang consolidation para sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Dahil doon sa mga maling datos na inilabas ng LTFRB at ng DOTR, puro penalty ang inaabot namin. Pababayaan pa po ba natin na nakaupo itong mga sinungaling dyan sa ahensya? Depensa naman ng DOTR. Hindi naman rason para mag-strike pag ang gobyerno nagbabalidate ng numero, di ba? Imbes na strike, mag-usap na lang tayo, di ba? Kung ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman ang tatanungin, hindi raw masyadong ramdam ang tigil pasada. Normal ang biyahe ng public transport na paghandaan ng pamahalaan nito sa mga eskwelahan. They shifted to virtual classes. Itinanggi rin ng LTFRB na may maling dato sa bilang ng mga aprobado ang consolidation sa modernization program. Paliwanag ng ahensya, 86.23% o higit 165,000 na mga PUV ang nag-apply ng consolidation. Halos kalahati o 43% sa kanila tapos na sa consolidation. Habang ang natitira ay pinoproseso pa ang requirement. Tapos man o hindi, pwede pa rin mag-operate ang mga nakapag-apply sa consolidation. Once na nag-file ka na for consolidation, may provisional authority ka na para magbiyahe. Ilan ngayon ang bumabiyahe? Yung 43% na na-aproba, na tapos na? O yung 86% na lahat? Yun 86%. Hindi naman lahat ng tsuper ay pabor sa tigil pasada ng Manibela. Hindi ko alam kung ano ang layunin. Kaming mga andito ay constructive leader. Yung kabila, destructive. Nag-consolidation na po kami, sumunod na po kami. Katunayan, may mga namasada pang tsuper kaninang umaga. Para may pangkain din kami, kaya bumiyahe po kami ng sundot lang. Makakuha lang ng pangkain po. Hindi naman kawawa yung tiyan, pati yung pamilya namin. Sabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon, bukas siya sa mga posibleng pagbabago sa modernization program. Kung ang ibig sabihin niyan, hindi muna natin ipipilit ng mabilisan ang nationwide implementation, then I think we will have to make that decision soon. Clearly, there are some issues that need to be resolved. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.